Today's title is God's Temple. At ang pamagat ng mensahe ngayon ay ang templo ng Diyos. So we are now doing the 10 foundation of belief. At ngayon ay ginagawa natin ang 10 pundasyon ng ating pananampalataya. Last week we have talked about the Word of God. At nung nakaraang linggo ay ang mensahe ay pinag-uusapan natin ang salita ng Diyos. Today is 5th foundation. At ngayon ay ikalimang pundasyon. We are God's temple. Tayo ay templo ng Diyos. And this is our identity. At ito ang pagkakakilanlan natin. And you have to always enjoy this every day. At kailangan natin itong tamasahin araw-araw 24 hours. sa loob ng 24 na oras. So think about if you are president. At isipin ninyo kung kayo ay isang presidente. There are many important choices that I have to do, right? At napakaraming mga pagpipilian na kailangan ninyong gawin. But if you forget that you're president, At kung halimbawa nakalimutan mong ikaw ay presidente, then what kind of choice that you will do? ano ang pipiliin mong gawin? It will be wrong choice. Baka ito ay maling desisyon o maling pagpili. Presidents has to think about their country and their people. Ang pangulo ay dapat iniisip ang kanyang bansa at ang kanyang nasasakupan. President have to see all entire part. At ang pangulo ay dapat tinitingnan niya ang kabuuan. And he has to decide. At bago siya magdesisyon. But if he forget the identity of president, Ngunit kung nakalimutan niya kung ano ang kanyang pagkakakinlanlan bilang isang presidente, if the president only think about his own benefits, at kung iniisip niya lang ang kanyang pansariling kailangan, we say that there is thief, ay tinatawag natin itong pagnanakaw. and he will do the wrong decision. At siya ay magkakaroon ng maling mga pagpapasya o desisyon. How we think about our identity is so important. Kung paano natin tinitingnan kung ano ang ating pagkakakinlanlan, ito ay napakahalaga. And we are God's temple. At tayo ay templo ng Diyos. And you have to live as a God's temple. At tayo ay dapat mamuhay bilang isang templo ng Diyos. Because we used to lose our identity. Dahil tayo ay nakakalimutan natin kung ano ang ating pagkakakilanlan. That is why we don't know what to choose. Ito ang dahilan kung bakit hindi natin alam kung ano ang dapat nating piliin. And how to live. At kung paano tayo mamuhay. And we don't know the blessing that we have received. At hindi natin alam kung ano ang mga biyayang dapat nating matanggap. And what kind of power we have received. At anong klaseng kapangyarihan ba ang dapat kong matanggap? That is why Satan knows that and attack you. At si Satanas ay alam niya ang lahat ng ito at mula dito ay ikaw ay kanyang inaatake. So because they lose their identity, that is why they always choose the worldly things. At dahil nga naiwala nila ang kanilang pagkakakilanlan, kaya ang palagi nilang pinipili ay ang mga makamundong bagay. Many people, like remnants, they ask me, like there are two choices and what to choose. At maraming mga remnant ang nagtatanong sa akin, may mga pagpipilian at hindi nila alam kung ano ang dapat nilang piliin. Why they ask those kind of things? At bakit kaya nila tinatanong ang ganung mga bagay? Of course, it is better than not asking. Ngunit mas maganda siguro kung hindi na lang nila itanong. Because their identity is not really sure. Dahil hindi sila, wala silang katiyakan sa kanilang pagkakakilanlan. If we really have the assurance of our identity, then our decision is also very clear. Kung meron tayong katiyakan sa ating pagkakakilanlan, ay tiyak na makakapili tayo ng tama. And the meaning that we are God's temple means we have already received everything. Ang ibig sabihin ng tayo ay templo ng Diyos ay natanggap na natin ang lahat-lahat. Because God's temple is the place where God stays.
At ang templo ng Diyos ay kung saan naroroon ang Diyos. God is staying inside of us. At ang Diyos ay nananatili at nananahan sa atin. And we have everything. At meron tayo ng lahat-lahat. So always discover this. At kailangan nating madiskubre ang lahat ng ito. Body. At katawan. There is the blessing of God temple. At merong biyaya sa pagiging templo ng Diyos. In Matthew 16:16 to 20. At sa aklat ng Mateo 16, mula 16 hanggang 20. The blessing of rock. At ito ang biyaya ng bato. Rock means it cannot be crumbled. Ang ibig sabihin ng bato ay hindi natitinag. God bless Peter who confessed Jesus Christ. At biniyayaan ng Diyos si Pedro nung siya ay ikinumpisal niya kung sino si Jesucristo. Before 13:14, many people answer about Jesus is one of the prophets. At sa 13, 14, maraming mga propeta ang nagkukumpisal na si Jesus ay isa sa mga propeta. Jesus did not bless those people, Ngunit hindi ito binigyan ng biyaya. but Jesus blessed Peter who confessed Jesus is the Christ. Ngunit binigyan ng biyaya ni Jesus si Pedro kung saan ikinumpisal niya na si Jesus ang Kristo. What kind of church did God bless? Anong klaseng simbahan ba ang binibigyan ng biyaya ng Diyos? The church that shows power like Elijah? At ang simbahan ba na binibigyan ng kapangyarihan katulad ni Eliseo? The church that cries for you like Jeremiah? Or ang simbahan ba na umiiyak katulad ni Jeremias? The church that talks about justice, the John the Baptist? At ang simbahan ba na pinag-uusapan ang John the Baptist? katulad ni Juan Bautista? Jesus bless the church that proclaims gospel. At binibigyan ng biyaya ni Jesus ang simbahan na nagpuproklama ng ebanghelyo o gospel. And Jesus said the church that proclaims the gospel, they will be like rock. At sinabi ni Jesus na ang simbahan na nagpuproklama ng ebanghelyo ay katulad ng bato. Upon this rock, Jesus said, I will build my church. At sa batong ito ay itatayo ko ang simbahan. I am church. Ako ay simbahan. And Jesus says, my church. At sinabi ni Jesus, aking simbahan. We belongs to Jesus. Tayo ay na kay Kristo. And Jesus is our master. At si Jesus ang ating Panginoon. And it cannot be crumbled. At hindi tayo mababagsak o matitinag. And it says, the gates of hell shall not prevail against you. At ang pintuan ng impyerno ay hindi makakalampas sa atin. It means that there will be no problem. No. Hindi ito ibig sabihin na hindi na tayo magkakaroon ng problema. Satan exists. Si Satanas ay buhay. And forces of Satan also exist. At ang masasamang espiritu, ang kanyang mga kampon ay naririto din. It will attack you. At ikaw ay inaatake nito. But it will not be able to prevail against you. Ngunit ito ay hindi makakapagbagsak laban sa iyo. It cannot win over us. At hindi ito mananalo laban sa atin. So you just not to be deceived by Satan. Kaya wag tayong magpalinlang o magpaloko kay Satanas. That is why in the Bible it says, even though you are surrounded, you are not surrounded. Kaya ito ang sinasabi sa Biblia na ikaw ay napapaligiran, ngunit hindi ka napapaligiran. Even though it makes you fall down, you will not be fall down. At kung ikaw ay babagsak, ikaw ay hindi tunay na bumagsak. Always remember that Satan attacks you, but Satan cannot win over you.
At si Satanas ay lagi kang inaatake, ngunit hindi siya mananalo laban sa iyo. and given us the keys of the kingdom of heaven. At binigyan tayo ng susi ng kaharian ng Diyos. When we pray in the name of Jesus Christ, the kingdom of God mobilize. At kung tayo ay mananalangin sa pangalan ni Hesukristo, ang kaharian ng Diyos ay makikita. What is really necessary on this earth? Ano nga ba ang pinakakailangan natin sa mundong ito? The earth that is full of crisis, curse, and disaster. Ang mundo ba na puno ng sumpa, ng sakuna, The kingdom of God. at ito ay ang kaharian ng Diyos. When we pray, the kingdom of God comes upon. At kung tayo ay nananalangin, ang kaharian ng Diyos ay naitatatag. At the same time, the kingdom of Satan crumbles. At sa ganung oras din ay ang kaharian ni Satanas ay nawawasak. All the curse and disasters crumbles. At ang lahat ng mga sumpa at mga sakuna ay nawawasak. Only what is the key? The name of Jesus Christ. Ano ang susi? Sa pangalan ni Hesukristo. God has given this key to the church. At ibinigay na ng Diyos ang susi na ito sa mga simbahan. So when the church it prays, tremendous things happen in spiritual world. At kung ang simbahan ay nananalangin, ay napakalaking mga bagay ang nangyayari sa espiritual na mundo. Jesus gave this blessing to the one who confess and say Jesus is the Christ. At ibinigay ito na biyaya ni Jesus sa mga taong nagkukumpisal na si Jesus ang Kristo. That is why the church should not say other things. At ito ang dahilan kung bakit ang simbahan ay hindi dapat nagsasabi ng ibang mga bagay. Only Christ. Dapat ay ang natatanging Kristo lamang. And there is the function of the temple of God. At mayroong mga gawain ang templo ng Diyos. Actually, before we become the temple of God, we have to be perished. Bago tayo naging templo ng Diyos ay kailangan muna nating magdusa. But by the grace of God, we have become the temple of God. Ngunit sa grasya ng Diyos, tayo ay naging templo ng Diyos. And this function takes place inside of this blessing and thanksgiving. At ang gawain na ito ay nasa loob ng biyaya at ng pagpapasalamat. The function of the temple of God is worship. At ang gawain na ito ng templo ng Diyos ay ang pagsamba. If you really know the meaning of salvation, then you would know what is worship. Kung alam natin kung ano ang ibig sabihin ng kaligtasan, malalaman natin kung ano ang pagsamba. And this worship has to become the center of our life. At ang pagsamba na ito ay dapat maging sentro ng ating buhay. Most of the people, they worship in the church, and when they go out, there is no worship in their life. Napakaraming mga tao ang nagsisimba o sumasamba sa loob ng simbahan, ngunit paglabas nila ng simbahan ay hindi na sila tunay na nakapagsamba. Is the salvation in the church? Ang kaligtasan ba ay nasa simbahan lamang? No, salvation takes place inside of us. Hindi. Ang kaligtasan ay nasa loob natin. Then our worship has to be takes place in our life. Kaya dapat ang pagsamba ay dapat na kumikilos sa ating mga buhay. That is why success in worship is success in life. Kaya ang tagumpay sa pagsamba ay tagumpay ng buhay. God gives all the blessing through the worship. Ang Diyos ay binigay niya ang lahat ng biyaya sa pamagitan ng pagsamba. That is why when a baby born, we give worship to the Lord. Ito ang dahilan kung bakit pag isinilang ang mga sanggol ay nagbibigay tayo ng pagsamba sa Diyos. When a person dies, we give worship to the Lord. At kung ang isang tao ay namatay, nagbibigay tayo ng pagsamba sa Diyos. Whatever we do, we give worship to the Lord. At lahat ng mga ginagawa natin, anuman ang ginagawa natin, nagbibigay tayo ng pagsamba sa All Diyos. blessings begins from worship. Ang lahat ng bagay ay nagsisimula sa pagsamba. I saw one person. May nakita akong isang tao. He says that he's now praying for what to do in the future. At sinabi niya na siya ay nananalangin kung ano ang gagawin niya
susunod o sa mangyayari. He's doing nothing but staying at home and finding for that. Hindi siya gumagawa ng kahit ano, siya lang ay nasa bahay at nananalangin tungkol doon. So I asked him, do you come to Wednesday service? At tinanong ko siya, ikaw ba ay pumupunta at nagsasamba sa araw ng Miyerkules? No. Sabi niya, hindi. Do you come to Friday service? Pumupunta ka ba sa araw ng pagsamba ng Biyernes? No. Sabi niya, hindi. Do you come to Saturday worship? Nagsisimba ka ba pupunta ka ba at nagsisimba ng Sabado? No. Hindi. Do you come to Lord's Day worship? At ikaw ba ay nagsisimba sa araw ng Linggo? Only second pulpit. At sinasabi niya na siya ay nagsisimba sa ikalawang oras ng pagsamba. And what about all generation worship? Ano naman sa pangkalahatang pagsamba? No. Sabi niya hindi. And what are you doing right now? At ano ang ginagawa mo ngayon? You are seeking for the way of God, then you are to participate worship. Naghahanap ka ng ano ang ibibigay sa iyo ng Diyos, ngunit hindi ka nakikipagkaisa sa pagsamba. So I told him, from this coming Wednesday, come to the church. At sinabi ko sa kanya na ngayong darating na Miyerkules na pagsamba ay kailangan mong pumunta at magsamba. Can you find the way of God in your room? Makikita mo ba ang daan ng Diyos sa loob lang ng iyong No. silid? Hindi. You have to come to church and give worship. Kailangan mong pumunta sa simbahan at magbigay ng pagsamba. Why are you finding the way of God in your room? Bakit mo hinahanap ang daan ng Diyos sa loob ng iyong silid? And I always tell this kind of people that the darkness stays in your room. At lagi ko sinasabi sa mga tao na ang kadiliman ay nananatili sa loob ng silid. Your room is darkness. At ang iyong silid ay kadiliman. So I always tell to our remnants, come out from your room. At sinasabi ko lagi sa mga remnant na lumabas kayo sa inyong mga silid. Come out and come to church and do something. Lumabas kayo at pumunta kayo sa simbahan at gumawa kayo doon. Your life has to be centered on worship. Ang buhay ninyo ay dapat nakasentro sa pagsamba. And one of the function of the temple of God is evangelism and missions. At isa sa gawain ng templo ng Diyos ay ang pangbuong mundong ebangelisasyon. God's temple is shining the light into the world that is covered by the darkness. Ang templo ng Diyos ay nagbibigay ng ilaw sa buong mundo na napapaligiran ng kadiliman. That is why God called us and blessed us as the temple of God. Ito ang dahilan kung bakit tinawag tayo ng Diyos, pinagpala bilang templo ng Diyos. And nurturing people. At sa pag-aalaga ng tao. We nurture a person to become a person who can shine the light of Christ. Inaalagaan natin ang mga tao bilang sila ang magtatanglaw sa field bilang tanglaw ni Jesucristo. The temple of God is not the place where we make people kind. At ang templo ng Diyos ay hindi ang lugar na gagawin natin ang mga tao bilang mabait. It's not the place for education. Hindi ito ang lugar para sa edukasyon. We are teaching our children to let them really shine the light of Christ. Tinuturuan natin ang ating mga anak na sila ay maging ilaw at maging ilaw. Our goal to raise one person is to let this person become evangelism disciple. At ang ating pinupunto ay sila ay lumaki na maging disipulon sa ebangelisasyon. All kinds of welfare. At lahat ng mga gawain. It is our devotions to shine the light of Christ. At ito ay ang lahat ng ating mga ginagawa na nakasentro sa pag-ilaw ni Kristo. Sometimes we go to the very far place just to preach this gospel to one person. Kung minsan ay pupunta pa tayo sa malayo para ibahagi ang
mensahe na ito sa sa tao. Even some person treated us as a foolish person, we endure that. At kahit minsan ang mga tao ay sinasabihan tayo ng hindi magaganda ay kinikimkim lamang natin ito. And we give because we don't know when we can really give this gospel to this person. Dahil hindi natin alam kung kailan natin maibibigay ang gospel o ebanghelyo na ito sa taong iyon. You know, one day, like a person, while I was driving a car, Isang araw ako ay nagmamaneho ng sasakyan. like the car right at the back of my car At merong was doing like At that. merong sumusunod sa akin na sasakyan sa likod at patuloy siyang nagbubusina sa aking likuran. But I cannot move because another car is at the front of me. Ngunit hindi ako makaalis dahil merong isa pang sasakyan na nasa harapan ko. But the car at the back like that. At ang sasakyan na nasa likuran ko ay tuloy-tuloy na binubusinahan ako. But this car came with me the same direction. Ngunit ang sasakyan na ito ay papunta sa parehong pupuntahan ko. And he came into our church park. At siya ay pumunta din doon sa siya ay garahe doon sa garahean ng simbahan. And we met each other. At kami ay nagkita ng personal. And therefore, oh, Pastor, sorry. At sinabi niya, ay pastor, paumanhin. We don't know what will happen. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Always prepare that we endure, because when we don't know when we will preach the gospel. Kailangan nating maging handa at kailangan nating magtiis. Hindi natin alam kung kailan natin ay babahagi ang ebanghelyo. Think if I was a new believer. Isipin ninyo kung ako ay isang bagong mananampalataya lamang. So always we prepare for this. Kailangan nating laging handa. Para This dito. function is like the engine of the car. At ang gawain na ito ay parang isang makina ng sasakyan. If there is no engine, the car has no power to move. At kung ang sasakyan ay walang makina, wala itong kapangyarihan o lakas na kumilos. Where the power of the temple of God comes from? Saan ang gagaling ang kapangyarihan ng templo ng Diyos? Through these functions. Ito ay sa pamagitan ng mga gawain ito. Through these functions, you receive the power from God. At sa pamagitan ng mga gawain ito, tayo ay nakakatanggap ng kapangyarihan galing sa Diyos. We are the temple of God. Tayo ay templo ng Diyos. But most of the temple of God, they lost this function in their life. Ngunit karamihan sa mga templo ng Diyos ay naiwawala nila ang mga gawain para dito. That is why the temple of God has no power in the field. Kaya ang templo ng Diyos ay walang kapangyarihan sa mga field. They cannot play the role of the temple of God. At hindi nila mapangatawanan ang pagiging templo ng Diyos. Powerless. Sila ay walang kapangyarihan. That is why people are living like a slave of the world. Kaya ang mga tao ay namumuhay na parang alipin ng mundo. All the power, all the blessings comes through these functions. Lahat ng kapangyarihan, lahat ng biyaya ay nanggagaling dito sa mga gawain ito. In your life, you have to restore it. At sa inyong mga buhay o sa ating buhay ay dapat natin itong maipanumbalik. And there is the mission of the temple of God. At merong misyon ang pagiging templo ng Diyos. If the church does not do the mission of the church, then the disaster comes upon the field. At kung ang simbahan ay hindi nagbibigay ng misyon na nanggagaling sa simbahan, ang field ay magkakaroon ng mga pagdurusa. Moreover, this disaster in the field comes into the church. At ang mga pagdurusa na ito na nasa field ay pupunta o mangyayari sa simbahan. Oh, you say that the gates of hell cannot prevail against us. Oh, sinabi mo na ang pintuan ng impyerno ay hindi mananalo laban sa atin. God allows those disasters for us to realize the disaster in the field.
binibigyan ng Diyos na mangyari ito sa atin upang malaman natin kung ano ang nangyayari sa field. If we don't face the problem and disaster that comes upon our children, Kung hindi natin haharapin ang mga sakuna na ito na nangyayari sa ating mga anak, then you will not think about the future generation who is dying in the field. hindi mo maiisip na ang mga susunod na salinlahi ay unti-unting namamatay sa field. You will just concentrate raising your children. At ikaw ay nakasentro lamang kung papaano mo palalakihin ang iyong mga anak. You know why Israelite people perished? Alam niyo ba kung bakit bumagsak ang mga Israelita? They had the best education principle. Meron silang gandang prinsipyo ng edukasyon. But why they were scattered around the world? Ngunit bakit sila ay kumalat sa buong mundo? As a slave, Bilang mga alipin, as a captured, bilang mga hinahuli, as a colonized, at bilang mga nasakop. and they lost their country. At naiwala nila ang kanilang bansa. Because if there is no disaster coming upon them, they will not think about the world. Dahil kung hindi nila naranasan ang mga sakunang ito, hindi nila maiisip kung ano ang mundo. We have to always remind of the mission that God has given to the temple of God. Kailangan nating alalahanin ang mga misyon na ibinigay ng Diyos sa pagiging templo ng Diyos. And what is the first mission of the temple of God? Ano ang unang misyon ng templo ng Diyos? We have to keep the truth of the gospel. Kailangan nating manatili sa katotohanan ng gospel o ng ebanghelyo. We are guardians. Tayo ay mga Guardians. Guardia. As times goes by, the knowledge is stacking up. At sa paglipas ng panahon, ang ating kaalaman ay patuloy na lumalago. And what is really funny is that theology is also developing. At ang nakakatawa pa nito, ang teolohiya ay lumalago. But the gospel is disappearing. Ngunit ang ebanghelyo ay nawawala. And even other gospels are arising. At ang ibang ebanghelyo ay patuloy na lumalago. The temple of God is the person who protects, who live with only gospel, Ang templo ng Diyos ay namumuhay sa natatanging gospel lamang. and protects this only gospel. At nagbibigay ng proteksyon sa natatanging gospel. God didn't give us the gospel that we have to develop. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng ebanghelyo na kailangan nating palaguin. From the beginning, God has given us the perfect gospel to us. Sa simula pa lang ay binigyan na tayo ng Diyos ng perpektong ebanghelyo. That is Genesis chapter 3:15. Ito ay sa aklat ng Genesis 3:15. That is why theology is not making the gospel developing. Ito ang dahilan kung bakit ang teolohiya ay hindi para palaguin. Theology is to make people go back to the gospel. Ang teolohiya ay para sa mga taong na sinasabing dapat kayong bumalik sa ebanghelyo. That is why we should not say other things but only the gospel. Kaya hindi natin dapat sabihin ang ibang ebanghelyo kundi ang natatanging ebanghelyo lamang. The biggest spiritual battle is for this. Ang malaking espiritual na pakikipaglaban ay para dito. In the book of Revelation, it also talks about the battle with guardians. At sa aklat ng pahayag ay sinasabi dito ang pakikipaglaban ng mga gwardya. And second is the ambassador of Christ. At ang ikalawa ay ang ambassador ni Kristo. Why the churches has been spread out in the world? Bakit ang gospel o ang ebanghelyo na ito ay kumalat sa buong mundo? The churches is doing the work that Christ has to do.
ang simbahan ay gumagawa ng dapat gawain ni Kristo. The church has been established in that field where Christ has to go. Ang simbahan ay naitatatag sa field kung na dapat naroon ang Kristo. And me, one person, is the church of Christ. At ako na isang tao, bilang tao ay simbahan ni Kristo. And you have to know that, I am the ambassador of Christ. At dapat ninyong malaman na kayo ay isang ambasador ni Kristo. I'm doing the work that Christ has to do. Ako ay gumagawa ng trabaho na dapat na gawain ni Kristo. I'm not the one who came here. Hindi ako ang dapat na nandito. But God sent me here as an ambassador. Ngunit ang Diyos ay pinadala ako dito upang maging ambasador ni Kristo. For us to do this work, God has given us the Holy Spirit. At para magawa natin ang gawain na ito ng Diyos ay pinadala niya ang kanyang banal na espiritu. And also the head of the church is Christ. At ang ulo ng simbahan ay si Kristo. As an ambassador of Christ, we must follow and obey to Christ. Bilang ambasador ni Kristo ay dapat ako ay sumusunod kay Kristo. That is why we are talking about 3 ages. At ito ang dahilan kung bakit pinag-uusapan natin ang 3 panahon. And the last mission is world evangelization. At ang pinakahuling misyon ay ang pangbuong mundong ebanghelisasyon. From the beginning, God talks about the gospel and the world evangelization. Mula sa simula ay sinasabi na o pinag-uusapan na ang pangbuong mundong ebanghelisasyon. And that's absolute covenant, absolute plan of God. At ito ang natatanging covenant o pangako at ang natatanging plano ng Diyos. God moves everything centered on the word evangelization. At ang Diyos ay ginagawa niya ang lahat na nakasentro sa pangbuong mundong ebanghelisasyon. When we lose our mission, Kung maiwala natin ang ating misyon, in the Bible it shows at sinasabi ito sa Biblia o pinapakita sa Biblia, the temple of God started to filled with idols. at ang templo ng Diyos ay nagsisimulang mapuno na ng mga Diyos-Diyosan. We are doing other things. Gumagawa tayo ng ibang mga bagay. We are seeking for other things. At hinahanap natin ang ibang mga bagay. And later it becomes the slave of the world. At paglipas ng panahon, ito ay ang paghahanap na ng sa buong mundo. Many Christians, they live without mission. Napakaraming mga Kristiyano ang namumuhay na walang misyon na pinangahawakan. That is why one day we found out that inside of them it is full of idols. At isang araw makikita na lamang natin sila na sila ay punong-puno na ng mga Diyos-Diyosan. One day we find out that all these people are bowing down before idols. At isang araw makikita na lamang natin sila na sila ay sumasamba at yumuyukod sa mga Diyos-Diyosan. Why are you living? Bakit tayo nabubuhay? Why are you in Korea? Bakit kayo nandito ngayon sa Korea? You may have your own plan, Meron kayong mga plano. but you have to find God's plan. Ngunit kailangan ninyong hahanapin ang plano ng Diyos. The temple of God, the most important thing is the guidance of the Holy Spirit. Ang templo ng Diyos, ang pinakamahalaga dito ay ang paggabay ng banal na espiritu. So to receive the guidance of the Holy Spirit, 4 things are important. At upang matanggap natin ang paggabay ng banal na espiritu, meron tayong 4 na mahalagang kailangan. Centered on worship, Kailangan nakasentro tayo sa pagsamba, centered on the Word of God, nakasentro tayo sa salita ng Diyos, and centered on prayer, at nakasentro tayo sa panalangin, and centered on evangelism. at nakasentro tayo sa ebanghelismo. If you really receive the salvation, Kung tayo ay nakatanggap na ng kaligtasan,
I'm not telling that you have to worship. Hindi ko sinasabi sa inyo na kailangan yung magsimba o magbigay ng pagsamba. Please love your God. Nawa ay mahalin ninyo ang Panginoon. I'm not telling that listen to the word of God. Hindi ko sinasabi sa inyo na makinig kayo ng salita ng Diyos. Please love your God. Nawa ay mahalin ninyo ang Diyos. If you really love your God, Kung tunay na mahal ninyo ang inyong Diyos, then you will love the souls. at ay mamahalin ninyo ang mga kaluluwa. That is how you receive the guidance of the Holy Spirit. Ito ay sa pamagitan ng paggabay ng banal na Espiritu. If the temple of God has others center of their heart, At kung ang templo ng Diyos ay may ibang sentro ng kanilang mga puso, they started to fight each other. at sila ay magsisimula ng makipag-away sa bawat isa. And the church started to divide it. At ang simbahan ay maghahati-hati. And the church lose their power. At ang simbahan ay mawawalan na ng kapangyarihan. So I hope you to really love your God and love the soul. Nawa ay tunay ninyong mahalin ang Diyos at tunay na mahalin ang mga kaluluwa. That is the reason why God has called you as God's temple. Ito ang dahilan kung bakit tinawag kayo ng Diyos bilang templo ng Diyos. Let us pray. Tayo manalangin. Father God, thank you very much. Ama naming Diyos, marami pong salamat. Thank you for your grace. Salamat sa iyong grasya. Thank you for this perfect salvation. Salamat sa perpektong kaligtasan. Thank you for calling us as the temple of God. Salamat na kami ay tinawag nyo bilang templo ng Diyos. Please bless upon our lives so that we can really protect this gospel. Nawa ay bigyan ninyo ng biyaya ang aming mga buhay na mabigyan namin ng proteksyon ang ibanghelyong ito. Please give us the grace so that we can really live as an ambassador of Christ. Bigyan nyo kami ng grasya upang kami ay tunay na mamuhay bilang ambasador ni Kristo. And really give us the wisdom so that we really realize the value of the gospel. At nawa ay bigyan nyo kami ng tunay na karunungan upang ma-realize namin o maisip namin kung gaano kahalaga ng Ebanghelyo. So that we can really live and stake our life for the world evangelization. Upang kami ay tunay na mamuhay at may alay namin ang aming buhay para sa pangbuong mundong ebanghelisasyon. By the grace of our Lord Jesus Christ At sa grasya na ibinibigay sa pamagitan ni Jesucristo. and infinite love of God, At sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. guidance dwelling, working of the Holy Spirit, At sa pagpuspos at paggabay at paggawa ng banal na Espiritu. upon the head of all the temple of God. At nawa sa mga naririto at sa mga templo ng Diyos. God will be with them from now and forever. Nawa kayo ay patuloy na sa amin mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Thank you.